It's me again, Nana Literature Service. Ayan. For today's video, mga nanay, samahan nyo ako sa bago po tayo magsasabak sa Ramadan. Tchadan! Itong clip na to is nung sa ano to, sa Riyadh Boulevard. So, to be follow na po itong ano na to, yung view na ito. So, abangan nyo sa aking susunod na vlog dahil ito na po yung makikita nyo, yung Riyadh Boulevard. Diyan nyo matatagpuan yung mga, yung sa may Asia dyan, may Philippines, may China, basta lahat ng mga bansa nandyan sa loob ng Boulevard. Chedeng! O diba? Actually guys, hindi ako yung nagpunta dyan, kundi yung kasama ko, si Lolita, but binigyan niya lang ako dito. So, pero bago tayo dyan, dito muna tayo sa bagong Ramadan. Ganyan. So, ayan, ako tamad na tamad. Ano yan guys, bago mag-Ramadan, yan po yung ano ko ginagawa ko. Sobrang pagod ako dyan kasi may home service na naman kami. Hindi siya home service, para siyang event na atinan. Ayan, nag-isip ako kung paano ba talaga kumita ng pera. Hoy, kasi pagod na talaga yung katawang lupa ko. Diba? Sana all. Yung iba kasi ang dali lang nila kitain yung pera. Pero ako parang nabuloktot na natupi na yung mga bituka ko sa tiyan na wala pa din akong pera yung nabuloktot na nga yung mga dila mo, mga bituka mo, mga small intestine mo, wala ka pa ding naipon. Paano ba kasi mag-ipon mga nanay? Oy, bigyan nyo naman ako ng tip, comment down below. Kasi ako hindi ko talaga alam kung paano makapag-ipon. Chedeng, o diba? Ang hirap mag-ipon, tapos trabaho ng trabaho. So ayan na nga, nag-uniform na ako dahil ready na ako. Naghihintay na lang ako dyan ng driver kasi yung actually hindi ako naghintay dyan ng driver. Yung alaga ko maghahatid sa akin dahil yung time na yan is dapat 4 PM na sa location na kami, but unfortunately sa dami kong ginagawa dito sa bahay, hindi ko talaga maasikaso yung pagbibihis ng ng sa labas magtrabaho. Guys, nabakol na talaga ako kung sa Bisaya pag iatay na jud ni ba? Muna. Sige, kayod pa more. Saan ambisyo samanta laban ng dolor. So yan ako, bago ako papasok sa sa home service, hindi ko alam kung paano gagawin sa buko dahil ang buko ay kulot is salot, tsare. So habang hinihintay ko ng alaga ko, nagpapahintay talaga ako guys. Kasalanan nila yan, bakit ako matagal dahil ang dami kong trabaho. Tapos pagdating ko sa location, tadang, naka-ready na yung kasama ko, naka-arrange na kami. So nandito kami sa isa sa international school sa Saudi Arabia, nasa Khobar po siya matatagpuan. Hindi ko alam kung na-video ko ba yung buong pangalan niya, but I forgot the name because it's Arabic. English po talaga siya, pero sa Facebook kita yon yung yung pangalan, hindi ko talaga matandaan. So may event po dito sa school, nagpunta po kami dahil magmamanicure kami, ang dollar ng manicure, so kunti lang yung benta namin. Ayan yung mga katabi namin. Sorry guys, hindi ko siya ma-video lahat, nakapalibot yan lahat. Sa kabilang side is mga food, sa kabilang side is mga damit, but hindi ko siya ma-video dahil baka babawalan ako dahil mga nanay yung nandito. So alam nyo na, bawal sila makita sa picture, charing. Tapos ayan, alas 10 na, ang bilis ng transition ng buhay, uwi na kami, nagligpit na kami dyan. Guys, sa dami ng dala-dala namin, parang mamulokbot talaga yung mga tinain namin sa tiyan. Uy, gutom na kaya kami dyan. Yung kasama ko wala pang kain. Tapos, ayan, papauwi na kami ng kasama ko. Ganyan. Ang bilis ng transition, diba? Dahil gutom na talaga kami. Anong oras na kami nakarating sa bahay? Siguro mga 12 na mahigit. Dahil naghintay pa kami ng pagkain sa daan dahil bumili kami kasi nga gutom na yung mga bituka namin, charing. So ayan guys, grabe talaga yung yung pagod ko pag ganito. Hindi pa yan Ramadan ha, bago pa mag-Ramadan. Tapos ayan na nga, last lunch na to nila dito, kakain yung mga anak ni madam at saka yung mga asawa nila. So as usual, ako na naman yung leader of the band, char. Ako talaga yung leader ng mga paggawa ng pagkain guys. Wala namang maaasahan kundi yung sarili ko, ako lamang. Sana all ako lang. Sana lang talaga.
Sana lang talaga makauwi na tayo sa bansang Sinilangan. Uy, at ako'y pagod na yung katawang lupa ko at gusto ko na talagang mag-relax. Huy, parang naisip ko na lang talaga na i-career ko na lang talaga itong pagbablog ko at doon na ako manirahan sa Pilipinas kung mahal. Huy, sana all. Kaso ang hirap-hirap din naman kumita ng pera sa Pilipinas. Nabubukol din ulo mo. Hindi mo din makikita yung sinasahod ko dito. Huy, ang hirap, diba? Sana all. So, ayun na nga, ang dami kong ginagawa, hindi nyo naman mabibilang, wag nyo na bilangin at kayo'y may stress lamang. So, bago ako dyan bumaba, bumaba pala, naligo pala muna ako guys bago ako nagluto kasi parang fresh naman yung mukha ko at hagad-hagad na talaga, nagmumukha na ako lola. Kasi akalain mo naman, akin lahat yung trabaho, kaya nyo yon? Kaya nyo? Parang hindi yata, char. Oo, sobrang hirap talaga. Tapos tumawag yung alaga ko, papalinisan daw yung kwarto niya. Wala naman talaga siya natutulog guys, nagpupunta lang siya dyan para ayan, ready na yung mga gamit niya dahil mag-honeymoon sila after Ramadan. Tapos, niminap ko lang yan siya guys. Tapos, tinupi-tupi para mas mabilis yung buhay. Tapos, yun na nga, hindi ko na yata nakita na naliligo ako kasi nagmamadalan na talaga yung buhay ko. Hindi ko na kasi mabilang kung anong unahin ko sa trabaho ko Tapos, ayan na nga. O, 'di ba? Yung salamin ng amo namin malinis pero pagdating dito sa amin ang dumi. So, nahiya naman ako, nilinis ko na, nakakahiya naman. Naglilinis ako sa baba tapos dito sa salamin namin ang dumi, 'di ba? So, nilinis ko na siya, guys, pati yung lababo namin dahil kakaayos lang niyang anuhan ng tubig kasi yung lababo, tumatagos kasi yung tubig niya. So, pinaayos na 'to, nilinis ko na siya para at least naman 'di ba yung kwarto na yung paliguan namin malinis, hindi nila sabihin ang dugyot-dugyot ng katulong namin sa baba ang linis-linis tapos pagdating dito sa kanila parang hindi mo mailagay yung puwet mo sa kasi ang dumi, char. Hindi naman guys, malinis naman yung namin, nagkataon lang talaga nasira yung sink na yan, so hindi siya malinis-linisan dahil yung tubig lumalabas po siya sa sahig, hindi siya pumapasok sa loob, ganun. So, pagkatapos niyan maglinis guys, naligo na ako, hindi ko na pinapakita dahil nagmamadali na yung buhay ko. Oo, kasi pupunta dito yung katulong ng alaga ko, patuturuan sa akin magluto. Ay, hindi ko talaga alam kung anong unahin ko. Niready ko na lang lahat muna yung kusina ko dahil ayaw ko magsimula talaga magluto sa kusina ko hanggang hindi siya malinis. Oo, sumasakit yung ulo ko. Kaya bago ako magsimula guys magluto, kailangan malinis muna yung paligid ko. Ganun ba din kayo? Kasi ganun ako Ayaw kong yung gulo-gulo ng paligid. Tapos mas magugulo pa siya pag mag-start ka na magluto kasi 'di ba kukuha ka ng mga tapos ayan, bago darating yung katulong ng alaga ko, ni-ready ko na siya lahat. Hindi ko na ipapakita yung procedure niya paggawa niya guys kasi hindi naman yan yung main ng vlog ko. So ayan na nga, ang bilis ng transition, naluto na. Alam nyo guys, Diyos me, marimar, wala talaga yan siyang kwenta, naglilista lang yan, hindi nga yan marunong maghugas, char. Sinabi ko lang kasi mas maganda pa rin talaga pag Pilipina kasi may kusang loob talaga yung iba pero hindi din lahat. Oo, kaya sarili mo lang talaga yung maasahan mo pagdating dito. Luto mo, hugas mo, ganon. So ako pala yung nagluluto niyan guys, ang sarap, char. As you can see, makikita niyo yan siya mamaya, ganyan po yung pag nagluto kayo ng yung chicken or sa ilalim, dapat ganun yung pag nyo, hindi nyo yung hahalokayin, ganun yung paglagay nyo ng kanin kasama yung kaldero. Yung bigat ng plato guys, kasing bigat yata ng mukha ko sa katabaan ko, chareng. Tapos yun lang guys, matatapos na kami for today's video. Kinabukasan nito is Ramadan na po siya, so natulog ako this time is nasa 3 AM na kasi nagluto pa ako ng suhur. Suhur is lunch, dinner nila. Dinner nila is 1:30 AM. So, I think napakita ko pa dito kung ano yung iluto ko ng 1:30 AM. Kasi nagluto lang naman ako ng bread. Nilagyan ko ng chicken sa loob. Tapos nilagyan ko ng mayonnaise. So, yan po yun si Ann. Taga Kenya po siya. Katulong po siya ng asawa ng kaalaga ko na dun po sa 1 year pa yan siya. Sabi ko makuha sila ng Pilipinas pero sabi niya try daw muna niya to. So ayan na nga yan, pag alauna guys, 1:30 AM nagluto ako ng chicken. Nilagyan ko lang yan ng cheese tapos
cooking cream at saka binutasan ko yung bread tapos nilalagay ko yon sa loob. Ganyan na yung pagbutas ko guys kasi sobrang lambot ng tinapay, no din na gumamit ng ano-ano. Tsaka hindi talaga ako nag-gloves. So, lagi ko na sinasabay na dito sa amin hindi nagagamit ng gloves. So, hindi naman kayong kakain. Bahala na kayo sa buhay nyo. Kung gusto nyo gumamit ng gloves, kapag nagluluto kayo, gumamit kayo. Huwag nyo na ako idamay. Huy, sana all. Oo, kasi yung mga alaga ko, yung mga amo ko, sanay na sa akin na wala tagang gloves. Kasalanan nila dahil hindi nila bumili. Hindi sila bumili. Anong gusto nila? Ako yung bibili. Hoy, mahal din yun na. Nagtitipid ako. Kailangan ko makaipon ng pera guys. Kaya bahala sila sa buhay niya. Walang gloves. Bahala na din kayo. Manood na lang kayo guys. Total, hindi naman kayo yung kakain. Pero honestly, kailangan talaga pag nagluluto ka ng pagkain, yung proper hygiene. Kailangan may gloves. Pero wala yan. Hindi yan uso sa amo ko. So bahala sila sa buhay niya. Kaya mahal na mahal nila ako guys. Kasi nandyan yung kamay ko. Huy! Sana all mahal. So, maraming salamat po sa lahat ng nanood sa aking vlog. Kahit hindi na talaga ako nakasuporta sa inyo. Thank you so much from the bottom of my kilikili at my intestine. Sana all. So, thank you guys. Salamat. Hope to see you again to our next vlog. Try ko mag-vlog ng iba-ibang pagkain everyday sa Ramadan. Hindi ako nangangako kasi laging napapako. Tamad kasi ako dahil sobrang busy. Kung hindi lang talaga ako busy, lagi ako may edit ng mga vlog. So, ayun na guys, ang bilis ng transition. So, nandito na tayo. Today, nilagay ko na sa loob. After that, hindi ko na yata na video. Ay, hindi. Na video ko pala. Nilalagyan ko siya ng mozzarella sa top. Tapos, ilagay mo lang siya ng 5 minutes sa oven. 180 or 200 degrees Celsius Fahrenheit. Char, kompleto yarn. Tapos, wala na, isi-serve mo na siya. Actually, wala na ako nitong picture nung siniserve ko na to dahil pagod na yung katawang lupa ko. Kailangan ko na talagang matulog dahil kinabukasan, maaga na naman ako at today is another day. Actually, ngayon ko lang to guys inedit nung first day of Ramadan while nagluluto ako dito sa kusina. Nagtyaga ako mag-edit dahil kailangan ko mag-upload ng vlog dahil kailangan ko pa to, char. Kasi baka maisipan ko talaga umuwi na ako sa Pilipinas at kailangan ko nang magpasikat. So, isa na magpasikat. It's showtime! Charing! So, ayun na guys. Malapit na talaga akong matapos. At dito na magtatapos ang aking kagandahan. Love you all. Hope to see you guys sa aking vlog.